Today guys is Fera Day or pamilihan ng sa palengke yung mga prutas, gulay. Yan. Bumili ang asawa ko ng banana. Ito siya. Tapos itong mga manggang maliliit lang. Tapos merong pears dito. Ayan. Kanina to actually mga 12. Oo, 12 noon niya binili. Tapos ngayon lumabas siya. Ano na, magpo 4 PM na. So, nag-aalisa na yung mga nagtitinda. And meron dong isang magtitinda, guys, na itinapon lang to. Parang 3 box daw na ganito, lychee. Itinapon lang. So, naghanap ang asawa ko ng plastic. Tapos, dinampot niya to. Sobrang tamis, sobrang sarap, guys. And pagdala niya nito, may pinuntahan kasi siya. Pagbalik niya, nakita niya, nandun pa rin yung box ng lychee. So sabi niya, babalik ako at kukunin ko yung nandun. Kasi guys, mahal din to dito. And, ayan o, free lang niya lang nakuha. Siguro kasi, nag-aalisa na yung mga nagtitinda kasi nga, hapon na. And, ayun, wala nang bibili nito. So, ewan ko bakit di nila dinala to. Sobrang tamis guys. Ayan. Dami nito. So happy. Sabi ko sa asawa ko, sige balik ka, balik ka. Malapit lang naman dito yung ano, yung pamilihan. Mga 2 to 3 minutes lang na walking. Ayun. Balik-balik siya, dalas-dalas siya. Sabi ko, bilisan mo kasi baka merong makapulot na iba. Ayan. Madaming nakuha ulit, oh. At ito yung kanina. Tapos, ito. Yung nakuha niya ulit. May kumuha na daw. O, diba? Ang bilis. Siguro nasa ano, nasa 20 hiyas ang ano nito, ang per kilo nito. Nakuha niya lang na free. Ayan, ang dami. Sobrang dami. Sobrang tamis. May nakuha pa siyang ano, mga lemon. Ayan, tinatapon lang kasi mag-aalisa na yung mga nagtitinda. Fera Day today. Ayan, ang dami ulit nakuha ng aking asawa na libre. O, diba? Tingnan nyo to. Hapon na. And lahat to libre. Binuhat niya. Sobrang dami. Puro apple. Tapos ito, guava. O, diba? Malalaking guava. Puro hinog na. Ayan, meron pang ano. Ano to? Ano to? Parang cherry. Ayan, o. Parang cherry. Hindi nyo masyado makita kasi madilim. Tapos ito pa yung iba. Free lang to. Kita nyo ba? Ito yung palaging binibili namin sa Egypt dati. Anong prutas to? Ang dami. Puro ano. Puro libre lang to. Diba? Mansanas. Tapos ito. Punong-puno ng ano, kalimutan ko kung anong tawag dito. Ganyan siya. O, diba? Cherry. Nagbo-black and white. Diba? Nung nakaraan, ang dala niya ay ano bang dala niya? Ito, same lang din. Same lang din ito. Pa ako baga. Ang dami dala. May dala din pala siyang mangga. Tingnan nyo naman yung mangga. Ayan, oh. Libre lang din. 3 malalaki. Bumili siya kanina, umaga. Siyempre, pag umaga, binibenta yan. Tapos, pag hapon, itatapon na nila. Libre na. Ito yung binili niya kanina. O, diba? Ito yung apple. Tapos, tingnan nyo naman yung mangga. Mas maganda pa yung libre sa binili niya kanina. Pero mura lang to. 4 is parang 5 lang. Tapos banana. Ayan. Tingnan nyo naman. Punong-puno kami ng prutas. Ito lang yung binili ng aking asawa. Yung banana. Tapos mangga. At saka itong apple na ito. Yung the rest. Ayan, ayan. Ito yung guava. Mangga. Ayan, ito.
Puro mga libre yan. Tapos yung iba, nililinis na niya kasi kakainin namin. Ito din pala yung ang tawag dito, cherry. Cherry ba to? Ito rin pala libre din. O, diba? Sayang lang kasi wala kaming wala kaming ref na mapapaglagyan. Pero hindi rin ito magtatagal sa amin kasi mahilig ang aking asawa sa prutas. Hello guys! Good afternoon. Magwa 1 PM na. So, I have an appointment with the dentist again. Second time ko na to. Nung first kong punta ng dentist, nilinisan lang ako ng ipin. Tapos ngayon naman is for, I think for filling. Kasi meron akong ipin dito sa baba na kailangang pastahan. Ayan, 12:25 na ng hapon. And maga pa naman, meron pa akong time. Half an hour pa. Or more than half an hour pa. Ang dilim-dilim natin. Ayan. May kuwento pala ako sa inyo kasi maaga pa naman. Alam niyo ba guys na dumating ako dito ng April last year. And today is January 8 na. So, few months na lang, mag-1 year na ako dito. And, until now, hindi ko pa rin nahahawakan ang aking protocol ID. Ang sabi ko sa inyo, doon sa mga previous, mga nauna kong vlog dito is, mga 1 month to 2 months lang is, Mga 1 month to 2 months lang is, ready na yung protocol. Ganun kadali lang. Well, yung sa akin nagtagal kasi, nag-move kami ng ibang place guys, nung for the period of July to November. And medyo marami-rami din akong vlog doon sa lugar na yun. Kaya lang, ayaw pang ayaw ipa-post ng asawa ko. Meron akong siguro mga nasa 20 na video yun doon sa place na yun. And ayaw pumayag ng asawa ko na i-upload ko. So, kinikimbutan ko pa siya kasi sayang naman. I-ano ko na yon, na i-upload ko na yon sa YouTube account ko, kaya lang naka-private siya. So, in case na pumayag siya, ipapublic ko na lang. So, ayun, kinikimbutan ko pa siya para pumayag siya. Well, okay lang din naman kahit medyo effort ako sa mga vlog na yun. Kailangan talagang irespeto kung ano yung desisyon ng ating partner. I don't know, for some reason ayaw niya akong payagan na i-upload yon. So, by the way, ganito kasi yung nangyari sa protocol ko, ikukwento ko sa inyo. Nung nandito kami sa place namin, nag-move nga kami ng ibang place, which is hindi ko pa nare-receive yung ID ko that time. So, nag-request kami sa Police Federal dito na i-transfer doon sa nilipatan namin.
So, during that time na nagstay kami doon, is hindi dumating yung ID ko. And then, nung bumalik kami dito, sa pinakauna naming place, so hindi ko nga siya nakuha kasi hindi nga na-transfer doon. Nirequest ko ulit na i-send back dito. Kasi sabi ko, hindi na kami babalik sa place na yon. So, kahapon, anong isang araw pala, nag-message sila sa akin na kung pinapatransfer ko daw ba ulit yung ID ko doon sa dati naming nilipatan. Sabi ko, hindi. Nagpunta nga ako last week ng Police Federal dito sa place namin para i-check kung nandito na yung ID ko. And ang sabi is, wala pa daw. Tapos balikan ko daw siya ng after 1 month or 2 months para makuha ko yung ID. So, ibig sabihin, sila dito sa place namin is nag-decide sila na i-transfer ulit doon sa dati namin tinirhan yung ID. Tapos, ang sabi nung kausap ko sa WhatsApp is tomorrow daw, isesend daw nila ulit dito yung ID. Alam niyo yun, marami nang napuntahan yung ID ko and magwa 1 year na, hindi ko pa rin siya nahahawakan or nakikita yung mismong ID. But anyway, nung nagpunta ako nung last week sa Police Federal dito, is yung aking pinaka-paper or yung pinaka-paper na ng ID is in-update nila. Tapos, pinalitan nila yung date. So, valid siya ng until March 2024. And, okay naman kahit wala naman akong ID, meron naman ako ng pinaka-paper niya. So, siguro babalikan ko na lang yung ID sa Police Federal dito after 1 month or 2 months na or before ma-expired yung paper kasi valid naman yun. So, ayun. Yung asawa ko, after a month, nakuha niya agad yung kanyang protocol ID nung nag-apply siya dito. Dumating siya dito ng January last year and magwa 1 year na yung ID niya ng February 1. So, magre-renew na siya bukas. May appointment siya sa Police Federal. Magre-renew na siya ako. Hindi ko pa nare-receive yung ID ko. Pinagpapawisan ako guys kasi pinatay ko yung electric fan. Kasi maingay. So, after ko ng dentist guys, meron lang akong bibilhin sa pharmacy. And then, merong ipinapaprint sa akin na paper ang aking asawa na kailangan niyang dalhin bukas. Ayun. So, yun lang naman ang ganap. Hindi pa ako nagtanghalian and mga 11 ako nagising. So, uminom lang ako ng coffee at saka kumain ng bread. Magdadala ako ng fruits. Tsaka itong 2 banana. Para in case na matagal ang waiting sa ospital. Maraming pasyente. Meron akong makakain. Ito pa rin yung mga prutas na nakuha ng asawa ko na free. Yan. Bagong discover lang ng asawa ko yun. Yung, umuulan guys. Ikakanlong ko muna yung aking mga sinampay. Umuulan. So by the way guys, yung baka maguluhan kayo, wala akong vlog ng July to November. Naka-stock yun. But in case na payagan ako ni Mr. na i-upload yun, is sasabihan ko kayo para hindi kayo maguluhan sa date. Pero inshallah payagan ako na i-upload yun. And then after nun, kapag pinayagan ako ni Mr. na i-upload yun, siguro, inshallah, makapag-vlog na ako ng matiwasay at maayos. Kasi, inihintay ko lang na ma-upload yun para makapaggawa ako ng mga video kahit dito lang sa bahay, alam niyo yun. So, yun, inshallah talaga payagan tayo na may upload yun. Buti na lang may payong pala ako. Dadala kong payong kasi ayan, umuulan na. Babalitaan ko na lang kayo guys kung anong mangyayari. Kumukulog guys. Ang lakas ng ulan. Lakas ng hangin. Tinatawanan ako ng kapitbahay namin. Bago yan ginagawang building. Ang lakas ng ulan.
Nagbabago na ang panahon. Kaya ganyan. Nung dumating dito yung asawa ko ng month ng January, malamig na ang panahon dito sa Brazil. Yan o, ang lakas. Kita niyo ba? Nawala na ng kuryente. Naku nga. Nawala na ng ilaw. Ah, hangin.